serve a wonderful God. Amen. Makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba. He is wonderful. He is working God. At dahil sa gumagawa ng milagro sa ating mga buhay, tayo po ay isa doon sa milagro. We have 7 wonders of the world. But today, we will focus on the Word of God in our lives. And truly we can say, we are the greatest miracle that God has done. You are a wonder, Word of God. Sabihin na natin, nasa Bible yun, 139, Psalm 139, 14, that says, I am fearfully and wonderfully made. I will praise you. For I am fearfully and wonderfully made. Dapat po ay ikabuhay natin, panampalataya natin, na tunay nga po na ang Diyos na kamangha-mangha ay gumawa, kumilos, at nagbigay buhay sa atin. Thus we can say, we are wonderfully made. Amen. Eh bakit po maraming Kristiyano na sasabihin, ay hindi ko kaya yan, ako'y tao lang. Yan pong pinapahayag ng maraming tao sa mundo, ngayon sa pagitan ng salita ng Diyos, at hihiram po tayo sa science upang mapatunayan natin na ang kapangyarihan, the wonderful works of God, He had done in our lives, upang hindi na po tayo naglalakad na nakayuko ang ulo. By this study, we will walk with our head upright. And we could say truly, with God whom we serve, all things are possible. All things are possible. Yung pong ating dinidesire will become a reality, believing that we have a wonderful God and everything that He did is wonderful. Kasama tayo. We are wonderfully and fearfully made. Iisa-isahin po natin yan. At bago tayo umalis sa lugar nito, ay mapapatunayan natin sa pagitan ng salita ng Diyos na tayo nga po'y kahanga. Meron ba akong nabasang libro na bago pa akong Christian? The greatest miracle! Ano po ba yung greatest miracle? Tayo po pala yung greatest miracle na ginawa ng Panginoon. Do you agree with that? Amen. Okay. Noong pong nakaraang mga panahon ng aking pagtuturo, ay napag-aralan natin na tayo po ay mayroong birth certificate. Spiritual birth certificate according to 1 John 5:11 na sinasabi po doon na siyang ang buhay na magpasawalang hanggan ay nasa Panginoong Hesus at siyang pinananahanan ng Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Amen! Wala pong umaamen. Tayo ay may buhay na walang hanggan na. Kaya lang po, medyo yung ating pananampalataya ay nasa bibig lang natin, wala sa puso. Kaya kung may tao magsabi na, oh, maniwala ka dyan sa Biblia, gawa lang yan ng tao. Totoo po, gawa ng tao dahil tao lang po ang marunong sumulat. Pero isipin po natin, yung bang libro ni Jose Rizal, sinulat din niya ng tao, eh bakit kinikilala, ginagamit sa eskwelahan, at ginagawang opisyal? Eh bakit sasabihin ng tao na ang Bible ay gawa-gawa lang? Kung
kung tayo po ay makatagpo ng ganun ang sinasabi sa atin, meron po tayong pag-aaralan at samantalang tayo may kasiguruhan sa ating pananampalataya, hindi na po natin matatanggap ang sagot ng mga tao na hindi sila nananampalataya sa Diyos dahil sa Bible ay gawa lamang ng tao. Iisa-isayin po natin yan. So 1 John 5:11, we have eternal life. Sigurado na po yan at ito ay pinananampalatayanan natin. Ngayon po ay medyo ilalalim natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Alam po natin na tayo ay fearfully and wonderfully made by God. Pero ano po bang basihan natin? Okay, nasa Biblia yan. Pero yung pong ating pananampalataya ay kailangan magkaroon ng pundasyon na mauunawaan at makikita ng tao na nandiyan sa mundo na totoo pala. Okay. Atin po sinasabi sa Acts chapter 17:28. Basahin niyo po. For in Him we live and move and have our being. Okay. Pinapahayag po natin na tayo ay may buhay. At tayo po'y kumikilos. At ang ating buong pagkatao ay dahil sa Panginoong Diyos. Aalisin po natin sa ating kaisipan na ang sinasabi ng tao, ay alam ni Juan yan. Yung asawa ba ni Maria? Yung taga Cavite? Hindi po yan ang ating identity. Ang ating pong buhay ay galing sa Diyos. At lahat sa ating buhay, kumikilos tayo at lahat, all of our being, mula sa dulo ng ating buhok hanggang sa ilalim ng ating talampakan, it is all of God. Truly, we are the greatest miracle that God has made here on earth. Amen. Tandaan po natin ito at panampalatayaan sa ating buhay upang tunay nga na sa ating pagkilos araw-araw, dahil kasama natin ang Diyos, wala na pong imposible. Those impossible things in this world will become a reality in our lives when we totally think and have the knowledge of the truth that comes from God. At gagamit po tayo, hiram po tayo sa science, because science proves the authenticity of the Bible. Ang science po ay nagpapatunay at nagpapahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Yun po ay bahagi ng ating pag-aaral. Sabi po natin, we live and move. Napag-aralan po natin sa pagtuturo ni Brother Cedric. Genesis chapter 2:7. Hindi po tayo nilalang ng Diyos katulad ng let there be light. Pinahayag lamang po ng kapangyarihan ng Diyos na magkaroon ng ilaw, liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At lahat po all created things in heaven and on earth have been created because the powerful Word of God. Lahat po yan, lahat. Pero kakaiba po ang tao paglalang. Because from the dusk, ang kamay ng Panginoon po ang naghulma ng tao. One truth that you have to think of and believe. The fingerprints of God is in us. Ibig sabihin, the signature of God is in this body. Meron pa po bang tatanggi? Kung tayo lumalapit at meron tayong kailangan. The truth is, every people will want to give favor to us
The signature of God is with us. Amen! Mahina po ang bigyan ko kayo ng halimbawa. Madalas po sa aking pagbabiyahe ay nakakatanggap ako ng milagro. Noong isang linggo, kasi tuwing pupunta po ako dito, may baon akong Skyflex at saka Yakult. Pagdating po dun sa sasakyan ko na papunta ng Cavite, kasi galing po ako sa bahay namin, may tricycle, sasakay ako ng bus, tapos bababa ako sa Muñoz, sasakay naman po ako papuntang Peters, mula sa Peters, sasakay po ako papunta dito. E di, gutom na po ako. Bubuksan ko na po yung aking Skyflex, nakaupo na po ako sa bus na papuntang Dasmariñas. Yung katabi ko, on the my left side, sabi niya, "Uy, may masarap ako ditong tinapay." What makes him offer the best bread for me? Amen. Bakit niya ako nabigyan ng masarap na tinapay? Because he could see the signature of God in my life. Hallelujah! Di po ba? Ang bus, meron pong first stop diyan sa Patindig Araw. At meron second stop doon na sa may katapat na ng Jollibee ay McDonald's. Sabi ko sa driver, sa first stop mo ako bababa. Oo, nanay. Pero hindi niya ako binaba sa first stop. Ibinaba niya ako sa tapat ng Patindig Araw. Sabi ko, di ba bawal dito? Bayain na mama. Ako sasagot kung may pulis. Hallelujah! Ayoko maglakad kayo ng umuulan. Bakit bibigyan niya ako ng pabor? At ihahanda niya ang kanyang sarili na humarap sa pulis para sa akin? It is because the signature of God is in me. Hallelujah! So miracles will happen every day sa ating buhay, knowing that the signature of God is in us. Amen! Marami pa po akong kwento na abutin tayo ng Pasko at bagong taon with the favor of God na ginagamit niya ang mga tao na nakakasalamuha ko araw-araw. Magkwentuhan na lang po tayo pagkatapos ng service. Okay. We move, we live, and move, and have our being. Lahat po sa ating buhay ay punong-puno ng Panginoon. Yung po Genesis 2:7, sa labas pa lang po yan, fingerprint pa lang ng Panginoon yan. And yung pong ano yun? Inulma na putik na dadas ng Panginoon na korping tao, hindi pa po yan nagkaroon ng buhay, kundi hiningahan ng Panginoon ang kinipil niya na mga dust. At hiningahan ang kanyang ilong mula sa hingan ng Diyos. Ano po bang kahalagahan na maunawaan natin ito? Ibig sabihin, ang ating hininga, huminga nga po tayo, ito pong hininga nito ay galing sa Diyos. Amen. Amen. At dahil galing sa Diyos ang ating buhay, meron pa po bang imposible? You have to make note of that. The fingerprints of God is with us, and the breath of God is in us. Ang ating ikinabubuhay na hininga ay galing sa Diyos. Kaya, pwede bang kalimutan ng Diyos ang kanyang hininga na ibinagkaloob sa atin? Hindi pwede. Mamaya pag-aaralan natin yan. Okay. Eto pa po. Sana nag-take note kayo. Ang unang-unang mukha na nakita ng tao nang siya'y bigyan na ng hininga is the face of God. Hallelujah! Ang unang
Kamangha-mangha po ba? At ang unang-unang boses na narinig ng tao ay ang tinig ng Diyos. Amen. Kaya nga po pala, sa sinasabi sa Psalm 42, 1 and 2, na katulad ng usa na tayo'y laging naghahangad ng tubig sa batis. Like the deer that pants for the water brook, so my soul thirsts for thee. Lahat po ng tao, dahil ito po ang pasimulang creation ng Diyos, at hindi po ito nababago, at hindi po ito mamaliw. Kanina po yung binasa ng ating worship leader sa Psalm 63 verse 1. Tunay nga po ng ating kaluluwa ay walang hinahangad kundi that we may dwell in the presence of God, because that is our natural habitation. Di po ba napapansin nyo na kahit kayo may sakit at kayo pumunta dito at sumama sa pagpupuri sa Diyos at duminig ng salita ng Diyos at pinalangin, gumaling po tayo, di ba? Amen. Amen! Because the presence of God is where we belong. Ngayon, hindi lang po dapat tuwing linggo tayo naririto. Hindi lang tuwing Merkules, hindi lang tuwing Biyernes. Ang bahay po natin ay punuin natin ang pagpupuri so that the presence of God will dwell in our house at all times. Amen. Amen! Hallelujah! Noong pong panahon ng pandemic, bakit unang-una nilang pinagbawal ay ang congregation ng mga mananampalataya ay tumigil? Dahil meron pong researcher na babae na siya ay nakakapasok sa secret meetings nitong mga Illuminati at globalist at lahat yan. Isa lamang po ang aking tinandaan sa lahat ng kanyang inireport. Ang isa lamang daw po na kinatatakutan ng mga organisasyon na ito ay ang tunay na mga Kristiyano ay magpatuloy sa pagpupuri at pagtawag sa tunay at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen! Amen. Ibig po sabihin, yun ang plano ng mga kaaway, kaya inalis mo na ang mga pag-assembly. Samantalang nakalagay sa Bible, do not forget assembling together. Sapagkat may ginagawa po ang Panginoon, samantalang tayo nananatili sa Kanyang presensya. Bakit ba kailangan na tayo magpuri at manatili sa presensya ng Diyos? Meron pong research na aking ipapahayag ngayon. Bukod po doon sa sinasabi na walang kinatatakutan ang mga kaaway ng gobyerno sa buong mundo, kundi ang mga Kristiyano ay magpatuloy sa pagpupuri at pagtawag sa tunay at nag-iisang Diyos, Panginoong Yesus. Yan lang daw po ang kinatatakutan nila. Kaya gawin natin! Gawin natin! Kaya nung ito po'y malaman namin, ay bahay-bahay na po ang pagsimba. Bawat bahay po nagpupuri, bawat bahay po nagko-communion, bawat bahay. At meron pong prophecy sa Sadu na nakikita niya sa Pilipinas na ang Pilipinas ay naglalagablab. Hallelujah! Dahil nagpupuri at nagpapasalamat at nananalangin sa lahat ng panahon ang mga bahay-bahay. Kung kanilang pinagbawal na pumunta sa simbahan ang mga tao, dalhin natin ang simbahan sa ating bahay. Amen. Because kailangan po ng ating buhay
ang manatili sa presensya ng Diyos. Ito po ay research ni Blaise Pascal. Okay. Si Blaise Pascal po ay physicist. At sa kanyang pag-aaral ay naunawaan niya na ang tao po pala sa setup ng tao ay merong heart-shaped vacuum. Meron pong bakante sa ating puso na walang pwedeng makapuno kundi ang presensya ng Diyos. There is a heart-shaped vacuum in everyone's heart that only the presence of God can fill it. Amen. Kaya po, ito'y maunawaan natin. Bakit natin ito pinag-aaralan? Maunawaan po natin ang mga taong nasa bisyo. Kalabanan po, kadalasan po, kahit kaming mga pastor, pag may nakita kaming adik, "Uy! Masama yan! Ang nangyayari po, magagalit sila sa atin. Pero ngayon po, naunawaan natin ito. Ang mga nasa bisyo po, ang mga klase ng bisyo, meron silang hinahangad sa kanilang buhay dahil yung bakanting part ng kanilang puso ay may hinahangad. Akala nila, kung papapasukin nila ang alak, o droga, o babae, o lalaki, o whatever, o kayamanan, o katanyagan, akala nila ay mapupuno na yung vacuum sa kanilang puso. Pero ang hindi pwedeng mangyari is that vacuum is only God can fill it. Kaya po sa ating pagpapahayag, kung may nakikita tayo nagbibisyo o walang halaga sa kanila ang buhay, dadalhin po natin sa kanila ay kahalagahan ng buhay. Dadalhin po natin pag-ibig ng Diyos, kahit ano pa. Noon po, nung nagbabiyahe dito, one time, saulog lang po ang sinasakyan papunta dito, gabi na. Napaupo po ako sa likod ng bus na saulog. Eh, dinanong ko yung katabi ko. No, anong pangalan mo? Sabi niya, Rudy! Rudy? No, Rudy? Mahal ka ni Diyos. Mahal ka ni Jesus. Nagalit sa akin. Sabi niya, alam mo ba 50 katao na napakay ko? Rudy na lang, hindi sinabi, gusto mo maging 51? Pinakinggan ko ang kanyang hinaing. Pagkatapos ay sinabi ko pa rin sa kanya, nung Rudy, mahal ka ni Jesus. Anong sagot mo sa kanya? Nagtataka siya na kahit pala 50 katao ng kanyang napatay, mahal pa rin siya ng Panginoon. Ano ba ang aking ginawa sa kanyang buhay? Ibig sabihin, yung hungkab, yung emptiness ng kanyang buhay, ay napunuan ng pag-ibig ng Panginoong Jesus. Kaya hindi na siya papatay. Ganon din po, kahit kasimple lang, mga bata na may bisyo o whatever, hindi po natin sabihin, diyan, lalo pong titigas ang ulo. Pero kung sasabihin natin, alam mo ba, love ka ni Jesus? At saka good boy ka sa paningin ng Panginoon. And because you said that child will go with where you want him to be. Ito po ang mahalagaan na ito'y ating pinapag-aralan. Yung pong hungkab ng puso ng tao ay mapupunuan lamang at mabibigyan ng kasiyahan sa magitan ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Isyan po natin pag-ibig ng Diyos, hindi tayo nagsasabi ng alam na po nilang dating niya yung sasabihin nila. Sasabihin natin, mahal ka ni Jesus. And that will make the difference. And that will fill the heart that has been vacuumed for so long time. Amen! Meron po ba tayong natutunan
lipunan. Amen. So, pangalawa po, napag-aralan na natin na the fingerprints of God is in us. May approval, yung signature ng God is with us, and the breath of God ay siyang breath natin. At mayroong puso na inihanda ng Diyos na kanyang pupunuin. Madami na po tayong biyaya, ano? Meron pa po. Meron pong nag-research. This June 26, 2006, U.S. President Clinton, kasama niya ng mga renowned scientists, mga kilalang scientists sa buong mundo, ay nagkaroon sila ng research. And finally, the first lang yun, first of a kind na ginawa nila yung research na yun. And the title of their research is Language in which God created life. Ano nga ba yung ginawa ng Diyos sa buhay ng tao? Yun ang kanilang hinahanap. Ano nga ba? Yung kamangha-mangha na sinasabi ng Biblia na nasa tao. Ito po lang yun, ito pa. Kung meron po kayong ballpen o pwede nyo i-take notes sa inyong cellphone, you can take this down. This is a research done June 26, 2006 in United States led by President Clinton together with renowned world scientists. And the research is about language in which God created man. Ano ba yung lingwahe? Ano ba yung kaparaanan? Ano ba, paano ba ginawa ng Diyos ang tao? Naku, napakalaking problema ang kanilang hinanap ang katugunan. At ito po ang research. I-take note nyo. Sa lahat po, sa ating pong buong katawan, meron pong 4 na elements. There are 4 elements comprises our human DNA. Di ba yung DNA, yun ang nagpapatunay, sino ba yung ama ng bata? Ang ating pong DNA, hallelujah, magugulat tayo. Si Manuel po ay grade 3 pa lang and first day of class. Nakita ko yung kanyang science is matter, liquid, ano ba rin? Solid. Gas, ano ba isa? Solid. Oh, liquid, there is a matters, Solid. oh, tapos meron pang gas yan. Alam na nila, grade 3 pa lang. So ito po ay pag-aaralan natin. Meron 4 elements that comprises the human DNA. Ang DNA po ay doon napapatunayan ano yung DNA ng bata, kaugnay ba ng DNA ng tatay, at yun ang tunay na pagtotoo sino ang tatay ng bata. And makamangha-mangha po itong ating DNA na kanilang natuklasan. Number 1 po, merong hydrogen. Hydrogen, sa Hebrew language, ang tawag nila dyan ay yod. Y-O-D. And the symbol nila sa hydrogen is Y. Okay? And the next is nitrogen. Ang nitrogen po, in Hebrew word, the meaning is hay, H-E-Y. And ang kanilang letter is H. Okay. The next is oxygen.
Oxygen. Ito, lagi natin itong naaalala. Hoy, kulang yan ng oxygen. Kulang ng oxygen ang baga ng tao. Oxygen in Hebrew language is oxygen. What is in Hebrew language of oxygen? Okay. Oxygen is, it could be V or W. Sa Hebrew language, it could be interchangeable. So we use the W. W para sa oxygen. And next is carbon. Ang carbon po, in Hebrew language is gemel. Doon po kasi sa Bible ko, sa King James Bible, sa Psalm 119, ito pong mga mga abbreviation na ito ay lumalabas sa Hebrew language. Sa carbon po, ang kanilang Hebrew word is gemel. But, sa kanila pong observation, ang carbon daw po, pag nag-mix sa nitrogen, ang carbon ay nagiging odorless, nagiging colorless, and it becomes invisible gas. Yung pong carbon ay kinukuha niya yung characteristic ng nitrogen. So they concluded that the word gemel represents another H. Kasi kinuha na ng nitrogen yung characteristic ng carbon. So what have we found in our DNA? Anong nakita nyo? Anong word ang nabuo sa 4 chemicals that is in our human DNA? It starts with Y, next is H, next is W, and next is H. Sa Hebrew word po, wala po silang A, E, I, O. So we can pronounce that the components of our DNA is, shout it loud! Yahweh! Kaya yung pong nagpapabulaan tungkol sa pangalang Yahweh ay mahirap pong pakinggan o mahirap paniwalaan. Huwag na po natin paniwalaan, huwag na po natin pakinggan because in our body, in our life, the word Yahweh is the one living and makes us move and have all our being in this world because of Yahweh. Tunay nga po, nasa kaisipang ito ang maunawaan natin at maipapahayag natin that we live and move and have our being because of God and God alone. Amen! Masaya po ba tayo? Amen. At ito po, kahit hindi natin isa-isahin sa mga tao na ating pinagpapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, pwede natin na lang isimplify na ang buhay, hininga, signature, and the power of God dwells in us. Kaya nga po, they cannot say no to us. At panghawakan po natin ito. As long as we are doing good and we are obeying God, hindi po pwede na tayong tanggihan. Bibigyan ko kayo ng ilustrasyon. Sa immigration officer po, meron akong pinapabura ng Malaysian. Na sabi ko, pwede makakuha ng visa kahit isang buwan lang. Tapos sa-apply ako ng labor
ng work permit. Pag may work permit na ako, mag-apply ulit ako sa immigration ng 1 year. Tinurn down po ako ng secretary sa immigration officer. Pero hindi po ako, I did not receive the answer no. Tumayo din po ako doon at nanalangin. Maya-maya po, alas 9, dumating yung direktor. Hallelujah! At ako pa mismo ang tinanong, ano daw kailangan ko? Hallelujah! Sinabi ko yung kailangan ko. No question asked. Eh yung nag-turn down sa akin, nagkape na, ayaw na akong kausapin. Tumawag yung direktor, ay, gawin mo to. Hallelujah! Official po yung director. Hindi po tindera sa palengke yung kausap ko. Because he cannot say no. The signature of God is in here, and my breath is from God, and everything in this body is moving, all of my being, from God. Hallelujah! Tunay na po na makikita natin na tayo ay wonderfully and carefully made by God. Wala na pong duda. And we can walk with our head up high. Hindi na po natin sabihin, ay, ako'y tao lamang. Hindi ko kaya yan. Baka ang iba pwede. No! When God asks you to do something, however impossible, it will become possible when we believe and ask in the name of Jesus that the Father will do it because His life had given unto us the breath of life. And His signature is in us, approved. Laging approved. And everything that is moving in our lives is all of God. Amen. Maliwanag na po ba? Ito pa po. Human body is composed of 80% water. Kaya nga po kung tayo ay dehydrated, delikado ang katawan natin. 80% water. At meron pong experiment na ginawa tungkol sa water. Bukod po sa water, ang ating buong katawan, composed of 80% water, ito po palang ating balat. Balat sibuyas. Ito po palang ating balat ay effective receptors. Ito po palang ating balat ay receptor. Siya ang tumatanggap ng lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya nga po, ano yung narinig natin, biglang nagtitrigger na tayo nagagalit. Pero tingnan nyo ha, kamukha po nung mga bata pa tayo, nakarinig tayo ng kanta. Pag yung kanta na narinig natin nung tayo'y bata pa, ay narinig ulit natin ngayon, yung memory, the memory of the past will always come back to you again. Diba? Oh. Dahil itong ating balat is very sensitive to what we hear. To what we hear. At ito po nag-cause ng ating emosyon. Kaya pag-iingatan po natin ang ating naririnig at ating ipinapahayag dahil ito ay tinatanggap ng ating buong katawan. Meron pong experiment ni Dr. Emoto sa Japan na siya naglagay ng tubig sa dalawang baso. Ang
Ang isang baso ay sinabihan niya, I love you. Tapos nilagay niya sa freezer. Yung isang baso ng tubig ay sinabi niya, I hate you. Nilagay din niya sa freezer. Overnight, kinabukasan tinignan niya anong resulta. Yung sinabihan niya ng I love you, yung mga kristal, yung mga yelo, abay parang yung mga Christmas decors na magaganda ang ayos. But the one na sinabihan ng I hate you, walang forma, turog-turog. Walang nabuong magandang image. So that only proves na tunay nga na ano ang ating naririnig, ano ang ating sinasabi, has great things na nagaganap sa ating buong katawan at sa ating buhay. So we have to be careful of everything that we are speaking or we are hearing because it affects our DNA. Naapektuhan po ang ating buong buhay sa lahat ng ating naririnig at lahat ng ating sinasabi. It has to be positive at all times so that maganda ang nagaganap. Sa ating pong napag-aralan ngayon, summary, natunay nga po na tayo may birth certificate. Hindi pwedeng sabihin ng tao dyan, ay, yung mga bonagay na yan, mga ano yan, bla 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 bla, puro Bible yan. Meron po tayong ebidensya na meron tayong birth certificate, spiritual birth certificate sa Bible, 1 John 5:11, that ang eternal life is in Christ Jesus, at ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa lupa, we can enjoy the buhay na walang hanggan. Halimbawa po, sasabihin ng tao, pastora, bata pa naman ako, hindi ko kailangan yung buhay na walang hanggan. Kailangan po natin na unawain at ipamuhay ang buhay na walang hanggan dito pa lang sa lupa. Example, ang karamdaman po ay dumarating sa aking buhay. At ito ay knowing that we have this eternal life. Yung sakit po ay temporal lamang. Diba sinasabi sa Bible? O pag-iisan nyo na mga bagay na temporal kasi hindi naman yan nagtatagal. At gawin mo na lang na stepping stone para sa success. So, yung dumarating na hindi maganda, those are just temporal. But this eternal life that we have, talo na yung dumarating na temporal. Amen! So we can be more than conquerors in the name of Jesus because we have eternal life from the Lord Jesus Christ. O pangalawa, na napag-aralan natin, is we live. Tayo nabubuhay. Dahil sa DNA that spells Yahweh, the powerful God, dwells in us. Yahweh. And ang ating hininga ay galing sa Diyos. Kaya bang kalimutan ng Diyos ang bahagi ng kanyang hininga? O ang tao nakakalimot sa Diyos? So we have this signature of God sa labas. Because we are handmade. Hinawakan tayo ng Panginoon bago tayo na nilalang. And we have this life from God. And we have this DNA that spells the name of God all the time. Kaya nga kahit hindi tayo magsalita, meron pong nag-aaway para hindi naman ako mapagbintangan na pakialamera. Lumalapit lang po ako sa nag-aaway. At maya-maya huminto na sila. Ako po ay nihar na chaplain doon sa
sa Dasmariñas na school, dalawang school. May nag-aaway po at medyo magsusumpaan ng maghiwalay ng bata at nanay. Kasi ang nanay niya ay Hong Kong DH. At i-report ng school na hindi pumapasok ang kanyang anak at naglalakwat siya lang. So nagkaroon po ng confrontation sa school, tama-tama, nandun ako sa malapit sa kanila. Ay nagtatakwilan na po. Tinatakwilan ng nanay, yung kanyang anak, bla 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 bla. Eh mabuti nakita ko nung counselor niya, inilapit po sa akin yung magnanay. Sabi ko, o sige, ganito gagawin natin ha. Mag-pray tayo. Pagkatapos, sino gusto magsalita una? O nanay, sige. Ibuga mo na lahat ng gusto mong sabihin. Kung gusto mong magalit, magalit ka na. Gusto mong umiyak, umiyak ka na. You are free to express your emotion sa harapan ko. Now is your time. Ikaw naman bata, makikinig ka lang ha. Kung meron ka sasabihin, hintayin mo, bigyan kita ng signal bago ka magsalita. Ito ay time para sa nanay mo. Ipuga mo na lahat ang gusto mong sabihin. Eh, di nag-hysteria na yung nanay. Hanggang wala na siya masabi. Yung po palang galit, kung bibigyan natin ng ratio, ang galit daw po na emosyon ay hanggang 50 lang, 50% lang ang kanyang frequency. Samantalang ang pag-ibig ay 100%. Kaya nga love conquers all. Ngayon, yung taong nagagalit, kaya pala sila nanginginig at sinusumpong na lang yung high blood, gusto nilang ma-express yung galit nila na pinakamataas na galit, pero hindi na po pwedeng tumaas yung galit nila until 50% lang. Kaya nag-i-hysteria sila, biyak sila, and we let them express their emotion. Pagkatapos na, wala na siyang magawa. Nasabi na niya lahat, umiyak na siya, nanginig na siya. O ngayon, binulungan ko yung bata. Mag-sorry ka, bulungan mo mama mo. Mag-sorry ka, akapin mo, kisan mo. Alam niyo nangyari? Yung ginawa ng bata yun, hindi ng tawad, at kinisan yung nanay niya at in-embrace niya na mahigpit, nag-iyak ang kiss niya. At nagmahal. Hallelujah! Kasi ang pag-ibig is 100%. Love conquers all. Amen. So, meron po tayong pinibigay ng Panginoon na kaunawaan paano natin matutulungan ang mga tao sa ating mapaligiran. Napag-aralan natin na ang tao ay merong vacuum sa kanyang puso na gusto niyang punuan ng alak, ng droga, ng babae, ng lalaki, or whatever, na hindi po pwede kahit anong puwersa ang gamitin nila. Because that vacuum in the hearts of every person deserves for God. And only God, His presence, His power, His love, can only fill that vacuum in everyone's heart. Kaya nga po, kung tayo ilalapit sa mga taong namumroblema, pag-ibig po ng Diyos ang solusyon dyan. Hindi po natin sabihin, alam na po niya yung mali. Ibigay natin sa kanila ang solusyon. Ano ang pwedeng pumuno sa kanyang puso upang hindi na siya maghangat ng droga, hindi na siya maghangat ng kayamanan, hindi na siya maghangat ng anumang relasyon. Because that vacuum in the heart of every person had been filled with the love of God. Hallelujah! Amen. So we can be more victorious in our ministry knowing this. Research and scientific explanation. Magtatapos ako ako. Jeremiah 31:3. Gaano ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? I have loved you with an everlasting
love. Ano pa po ba ang hinahangad natin sa buhay? Ang pag-ibig ng Diyos ay sapat at higit pa. Let the love of God fill the hearts of every one of us. Huwag na tayo naghangad ng pag-ibig ng ating husband o pag-ibig ng ating wife. Wala po, hindi po makakapuno yan. Only the love of God can fill the vacuum of everyone's heart. And because we so love, we will reap love. Meron po akong napansinan sa kapitbahay namin. Nag-aaway po sila. Nadinig ko ng gabi. Sabi ko, Panginoon, pagdaan ko sa bahay nila, sino makita ko, babae o lalaki, pupuntahan ko, kakausapin ko. At ginawa ko po yun. Sabi ko, ang reklamo ng husband, sabi ko, oo, tama yun. Maaaring tama yung sinasabi mo. Pero sino ba yung kinakaaway mo? Yung asawa ko po. Asawa ko pala eh. Anong dapat gawin sa asawa? Ha? Eh di mahalin. Hindi mo pwedeng itapon, hindi mo pwedeng palitan. Asawa mo na yan eh. Gusto mo magbago ang asawa mo, mahalin mo. Hallelujah! Amen. Mula po nun, hindi ko na narinig na sila nag-away. Hallelujah! Because love conquers all. I have loved you with an everlasting love. Pinupuno po tayo ng Diyos ng pag-ibig. Kaya ipamahagi natin yung pag-ibig na yun. Huwag po natin itipirin sa ating puso lamang. We have to let the love of God shed abroad sa ibang mga nangangailangan. Maraming pong nangangailangan. At dito po ako magtatapos sa Isaiah 59 at 49:15. At huwag natin itong kakalimutan. Ito po ay favorite verse ko kasi alam nyo, ako po ay biktima ng kulang sa pagmamahal. Ang aming pong pamilya ay parang dormitory. Dormitoryo. Nagkakainan sa lagay, nagtutulutan, minsan nag-aaway. But this verse fills my heart and healed me from the inside out. Can a mother forget his suckling child? Kayang kalimutan ng nanay ang kanyang pinadidede na anak. Tinatapon nga sa basura, di ba? But, ito ang katotohanan, ito ang ating dapat pagpawakan. I will never forget you. Hindi tayo pwedeng kalimutan. Hindi tayo pwedeng iwan. The Lord Jesus Christ promised, I will never leave you nor forsake you until the end of the ages. What a wonderful promise of God! And He will always hold up to His promise that it will be a reality in the lives of every one of us. Kahit kailan, di ka nagkulang. Pag-ibig mo sa akin, laging lang. Pag-ibig